Iba't ibang kwento ng sakripisyo, pag-asa at tagumpay. Ito ang kwento ng buhay ng isang marino. Inihahandog ng Integrated Seafarers of the Philippines o ISP. Singapore, Australia, Europe o Amerika, babalik at babalik ka rin. Kay tagal nang nawala, babalik ka rin. Isa siyang dating anak ng mangingisda na lumaki sa Maynila. Sa 30 taon niyang pagbabarko, ngayon isa na siyang kapitan at ilang kontrata na lang ay plano na niyang magretiro. Siya si Captain Donato Maguba Jr. Sa piling ng iyong pinagmulan, sa iyong nakaraan. Alamin natin ang paghahanda niya para sa panibagong yugto ng kanyang buhay. Babalik ka rin, babalik. Well, una, ang pumasok sa isip ko ay bilang seaman, since hindi naman talaga ito, kumbaga sana, hanggang sa tumanda, hindi kami po pwedeng magtatrabaho bilang seaman. Naisip namin ng misis ko na mag-put up ng ibang negosyo para pagdating ng panahon, meron kaming magiging income. Babalik ka rin. Nung natigil siya sa bahay, nag-isip siya ng pwedeng secondary source ng aming income kasi nag-opisina ako pero hindi naman natin masasabi na totally depend kami sa sweldo ko sa bangko. So, nag-isip siya ng pwedeng pagkakitaan na pwede nating sabihin na pwedeng asahan pagdating ng araw. Nagkataon na, yun nga, uso dito yung bumibili ng tricycle na luma, kasama prangkisa. Actually, yung bayaw namin ang nag-umpisa, asawa ng sister niya. So, nagkaroon din siya ng idea na, ay, maganda yun. Tapos, nagkakaroon nga ng pagkakataon na may nag-aalok sa amin, plus may nababalitaan kami sa ibang asosasyon. Naisip namin yung tricycle dahil siya nakikita namin dito. So, nag-start kami bumili ng mga unit dito. Tapos hanggang sa dumami nga. From the start, naisip namin pala ng jeep. So, nag-jeep kami. Then, yung tricycle nga. Then, nakita namin na yung jeep ay hindi maganda. So, naibenta namin. Tapos, naisipan namin na mag-put up ng sari-sari store at the same time. So, misis ko, nag-start kami. Sari-sari store plus spare parts ng mga tricycle. Hindi niya nabanggit, nag-taxi kami. Hindi ako technically knowledgeable sa jeep, sa taxi, ganyan. So, may mga times na sasabihin may sira, hindi mo maintindihan. So, kung wala siya, nagsisik help na lang ako sa mga taong nasa paligid namin, yung mga kamag-anak niya rin, doon sa mga napagkakatiwalaan naming may alam din sa negosyo na yon. Mahirap kung sa mahirap, pero kailangan mong isurpass kailangan makatawid ka sa present situation. Maganda nga ngayon dahil mabilis yung communication, may computer, may telepono. So, kahit minsan late na, napaparating din namin sa kanya. Europe o Amerika, babalik at babalik ka rin. Sa tingin ko, hindi na kailangan malaking kapital. At saka bilang seaman, by the time na hindi naman gaano kalakihan yung sweldo namin noon. So, paunti-unti lang, Tapos, yun nga, medyo papag-aralan mo rin kung papaano tatakbo yung maliit na negosyo na yon. Ang pinaka-importante lang, meron kang mapag-iiwanan, mapagkakatiwalaan at marunong sa ipuput up ng negosyo. Para pag wala ka,
meron kang maaasahan na siya mangangalaga ng negosyo mo. Since ang misis ko naman nagtatrabaho sa bangko nung panahon na yan, so may knowledge na siya na paiikutin yung aming na-put up na negosyo. Sa ngayong wala na akong work, doon na ako nakafocus. Yun na yung daily routines ko. Mag-open ng store, mag-attend ng store, mamili, mga purchases, ganyan. Tapos, inaaral ko din yung mga pyesa kasi at the same time, tinitinda namin. At the same time, i-scan namin yung mga manual. Kasi iba-iba nga ang klase ng motor, plus napapalitan din ang klase ng motor. Plus, kumuha siya ng mapagkakatiwalaan, which is yung first cousin niya. To attend dun sa mga technical side ng mga pagre-repair, pag-aayos, maintenance. May konting favor lang kaming binigay sa kanya, yung bang nabababaan yung kanyang daily boundary bilang consideration. At saka pag Pasko naman, may mga incentive naman kami sa kanila. Yung mister ko, believe ako kasi tuwing umuwi yan, meron niyang project. May naiisip siya na paglalaanan nung naipon niya. Kaya kailangan tulong-tulong mag-asawa at saka yung seaman. Kailangan nakagabay yung asawa at marunong ka humawak ng pera. May self-motivation ka, meron kang inaambisyon, meron kang pangarap na balang araw, dalawa kayo, relax na lang kayo dahil settled na lahat. Nagampanan nyo na yung obligasyon nyo sa magulang, sa anak, sa kapatid. At ma-enjoy mo na yung pinaghirapan. Unang-una, pag-aralan nila yung naisip nilang negosyo. Pangalawa, magtanong-tanong sila doon sa mga senior officers nila o yung mga nakakatanda nila doon sa barko kung ano ang magandang negosyo para sa kanila. Sa pagkaalam ko, marami din ang bumagsak doon sa mga na pinut up nila. Isipin din nila kung yung papasukin nila ng negosyo ay kaya patakbuhin ng misis nila or kung sino mapagkakatiwala na iwan nila yung kanilang puput up na negosyo. Bumagsak man ang ilan niyang negosyo, nagtagumpay naman siya sa maraming pangbagay kasama niya ang kanyang pamilya. Sa susunod, ibabahagi namin ang iba pang kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon dito lang sa ISP, gabay ng pamilyang Marino. Inihahandog ng Integrated Seafarers of the Philippines o ISP. Babalik